Pinsan Kalyada. So mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po itong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pagtulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, nandito tayo kay Jeremy dahil in-invite naman tayo, magbubudol fight out tayo. So, ayan, maraming salamat kay Jeremy. At hindi tayo nakakalimutan. So, tara mga kalingap, punta na po natin sila. Tara po. So, ayan, mga kalingap. Ay, grabe. Solid yan na. Wow. Ay, hello, Mama Tinay. Hello. Si Jeremy, mga kalingap po. Ayan, kamusta Jeremy? Ayos lang po. Ay, grabe, solid ng inanon mo May gata talaga. Tara, budol fight tayo nila nanay. Grabe. Yan langga po yan mga kalingap. Parang ang sarap Parang fried chicken Grabe Mas may gata pa. Wow. Kain tayo mga kalingap. Sarap na ito kamayin. So ayan mga kalingap, kasama natin dito yung mga pamangkin ni Nanay Tinay. Yan si Mama Tinay ni Jeremy Si Jeremy. Grabe, solid. Salamat, Nay. Sino nagluto ko ito ng langga? Ako Nay. po. Ay, ikaw? Ikaw na lahat nagluto niyan? Si Nanay Tinay po yung Itong fried chicken? ito pong puso. Ay, grabe. Magaling talaga siguro si nanay sa mga lutuan. Ano, nahihilig mo din magluto, Nay? Ay, grabe. So yan, bago natin simulan itong pagkain namin, magdasal muna tayo. Lord, maraming salamat po sa biyayang binigay niyo po sa amin dito sa pagkain na ito. At yan, maraming salamat din kay Jeremy dahil di niya ako nakakalimutan. Kay Mama Tinay, salamat din po. At yan, maraming salamat po sa lahat ng blessing na matatanggap namin at pag-iingatan po namin ito, Panginoon. Amen. Tara, kain na tayo. Kain po. Okay, sige, kain na. Yan po mga kalingap, kain po tayo with Jeremy, ang pamilya ni Nanay. At grabe, sobrang solid nitong paluto. Sinong gata niyan? Ay, paksiw. Ikaw din? Mama Tinay na po yun. Grabe. Grabe Mama Tinay. Solid ka mga ganun. Mahal sa amin. Ginagawa mo na akong anak. Baka ayaw mo na din ako mag-alis dito, Nanay. O, tara mga kalingap, kain muna tayo bago natin interviewin sila, no? Kain tayo. Sige. Kain ka na Sarap itong ibudol pa. Ganun na lang po kayo. Manay. Yun, kain pa tayo. Siyempre, okay ito kay Vincent. Sarap. Kain po yan. Yun. Sarap kumain pagkamayan. Nagugus naman ang kamay. Pwede pala itong gawin ganito, no? Yun po. Si mama po yung nagawa ng ganyan Ng mama mo? Na ano ko lang po. Ano siya? Pinapakulo mo na? Na nilaga ko muna po. Tapos may sangka po. Yung gitna lang po yung iwan dyan. Itong langka. Yan. Galing ka Mama Tinay magluto Mga kalingap, na kaming kumain.
Alright. So yan mga kalinga pa, ito din po yung kanilang bahay nila Nanay Tinay. Tunay, magandang hapon. Ulit. Grabe, hindi ka na nagkain, hindi ka na nagsabay sa amin. Bakit? Binubusugan ka po? Binibisugan. Dito pala po yung nanay na nagkakasya. Ilan po kayo dito tira dyan sa loob? Tatlo po. Bali 3. Si Kevin, May tatlo pong bali 4. Saan po kayo na? Pwede pong masilip yan ay. natin. Huwag ka pong ayan ay. Okay lang po. Ay, dito sila mga kalingap. Yan, dito sila nagkakasya. Grabe. Yan, pinakabahay nila. Yan. Grabe ang sitwasyon ng bahay nyo din. Nanay Tinay, Ayan na, Mama Tinay, maraming salamat sa niluto mong puso. At salamat din sa iyo, Jeremy, dahil ako'y invite ulit sa Budol Fight. Grabe, solid. So, ayan, kamusta kayo dito, Jeremy? Anong pinaglilibangan mo ngayon? Maintenance lang po ba? Grabe, first time ko makatikim ng langka na ginawa mo. Paano ba gawin yun? Nag-ano ko po parang minadali ko lang po. Lagayin mo na po yung langka. Tapos lagyan po ba ang sibuyas sa sangkap. Tapos pag mga 30 minutes po. Tapos lagyan na pong crispy fry. Masarap yung ginawa mong Grabe, solid, masarap. Wala akong masabi din, Jeremy. Pwede pala maging fried chicken ng langka. Natawa si nanay, Pero hindi, totoo nanay, masarap. Masarap siya. So, ikaw naman, Mama Tinay, kamusta po? Kamusta? Ano kung pinagkakabalaan niyo po ngayon? Ano kung pinagkakabalaan niyo, Nanay Tinay? Yung pagluluto nga po. Pagluluto lang. Mas bukas, mahatid ng bata. Bukas mahatid ng mga bata. Ay, grabe. Napakasipag mo naman pong nanay. Grabe, ngayon ko lang po napansin yung pakaloob ng bahay niyo, Nay. Kala ko medyo malawak siya. Hindi po. Talagang masikip na din, Paano kayo doon natulog, Nanay? Paano kayo nagkakasya doon? Ano lang po. Paano po? Yung kaganyan lang pong huli. Parang sa sardinas lang style. Sardin. Yung pang-araw-araw nyo, Nanay, na pangangailangan, napoprovide naman po. Minsan po. Kung minsan hindi din po. Hindi din. Kulang din. Kulang. Ano po yung kukulang din, Nanay? Ako lang din. Paano po nagkukulang? Magkano ba yung nababudget nyo sa pang-araw-araw po? Magkanya po kahapon. Padala lang. Kulang din po 1,000. 1,000 lang po yung padala kahapon. So, ilang araw mo po yung pagkakasyahin? Madalang araw lang yata po. 2 araw lang po. So, every other day ba na padala yung asawa niyo po? Sabado lang po. Ganyan din po ang padala. Tuwing Sabado po. 1,000 per Saturday po. So, yung po doon, pagkakasyahin mo po yun. Pagkasahin po. Talagang tinitipid niyo po. Siguro nag-iipon si kuya na mapagawa itong bahay po ninyo, Wala din po na wala din po naiipon. Kasi nga po, nasa Manila din, may pagkain niya din din. Ano po? Pagkain din niya po. Pagkain sa bagay, mahirap ang kung titipirin mo ang sarili mo din. Grabe pinagdadaanan yung nanay. Anong trabaho niya, tatay doon? Extraction po. Ano siya, lang? labor o? Labor po. Ay, labor lang. Di mas mababa talaga yung sahod niya. Magkano pa ang per day niya? Naabot lang po ng 400. 400. Pero mababa nga talaga. Kaya mababa yung mga niya. So, ikaw, Nanay Tinay, ano po yung pinagkakahanap buhay mo dito? Basta extra lang po sa apo lang po. Apo sa pamangkin. Apo sa pamangkin. Magkano kinikita mo doon? 1,000. 1,000. Ilang araw po yun?
Hanggang Biyernes po. Yung Biyernes po ang ano nyo. Hindi po. So, bali sa isang buwan, may 4,000 ka na eh. O bihira lang. Pera lang. Bihira lang. May Grabe. pasok lang pa mga ang bata. So, talagang hindi nyo pa talaga ito mapapagawa itong bahay nyo pa, ano na eh. Kaya na rin po ito, nakaganyan na lang. Taon na din po yun na nakaganyan. So, mga kailan pa po ito nakakatay itong bahay nyo, nanay? Ilang taon na po ito. 2 taon? 2 taon na nakaganyan na talaga po. Grabe. Malaki-laki pa dito ang kailangan, ano na eh. Kaya nga, sana naman po, mayroon po ng tulong po sa amin po. Kaya mo na yun, ano, kapag mayroong biyaya na eh, ay dadaling ko po dito, ano. So, yung mga kalingap, ito po yung pinakabahay nila. At dyan lang po talaga sila nagkakasya. Ito pong bubong na ito, dating bahay sa bahay niyo po. Dati lang po. Nag-ulan talaga po, tumutulo talaga po yan. Tulo din sa loob. Tulo din po sa loob. Grabe. Pag nagde-December talaga po, tumutulo po hanggang loob din po yan. Pwede po, lahat ng mga gamit ko, basa talaga po yan. At nahiya ka po, Mama Tinay. Na ano ko po December, ulan naman po. Ang ano po ng bagyo po. Lakas kamba ang ulan po. Sa lakas ng ulan po. Bumabaha po dyan. Naba din po. Grabe. Grabe Di ba na ano po yan? Pag gabi na nag-ulan, Ay, wala po tulugan. walang tulugan. Grabe. Pero paano mo po napapaliwanag, nanay, sa mga anak mo yung ganito yung sitwasyon po ninyo? Mas sinasabi ko man po sa mga bata po. Ang ama po nila, di makaipon, tama lang po sa araw-araw po. Kulang pa po. Opo. Kulang pa. Pero naiintindihan niyo po, Nanay Tina, yung asawa niyo po? Naiintindihan ko po. Gusto ko lang talaga po makatapos sa mga bata po. Opo, pinakadabis talaga yung nanay makatapos ng pag-aaral. Kasi yan yung pinakamagandang pamana po na may bibigay nyo para sa anak Ay, niyo na. talaga po. So, ngayon Jeremy, di ba, matagal ka na din dito. Ilang buwan ka na alas dito kay Nanay Tinay? Hindi ko na matanda. Matagal na po sa akin. Buwan na din. Ilang buwan na rin. So, ngayon Jeremy, diba nakita mo din sitwasyon nila Nanay Tinay mo. Ano yung bagay na natututunan mo sa ganitong sitwasyon? Kung ano po. Kung may mabigay po ng tulong, parang mas maganda pong mauna po itong bahay nila. Para kahit dito lang po magsama-sama kung bubungan po agad itong bahay nila. Nasabi mo na mas gusto mong maunang tulungan sila, Mama Tinay mo, kaysa sa iyo. Bakit gusto mo mas mauna sila, Mama Tinay mo? Kawawa po yung mga bata. Pag ganyan po tag-ulan, siksikan po sila dyan sa loob, lalo na po yung mga gamit. Para kung mabubungan na po agad ito, mailipat po agad yung mga gamit. Para kung bumagyan po lumakas yung ulan, hindi na po sila mga problema dyan dito na po sa kabila. Kung may bubong na po. Yan ang gusto mo na mabubungan. Tulungan mo na sila, Mama Tinay mo. Napakabuti mo, ano. Pero ngayon nag-vlog tayo sa dalawang senior citizen na mas gusto mo pang ibigay ang mata mo. So, sabi ng ibang mga viewers na wag daw kasi bata ka pa, marami ka pang pagdadaanan. Grabe, napakabuti mo talaga, Jeremy. So sa ngayon, magtulungan na lang po kayo. Nanay, Ay, one of the best yan. Pinakamaganda sa isang pamilya na nagtutulungan, na kahit hirap po tayo sa buhay, tutulungan talaga po. magtulungan na lang po. Kasi yung pinaka-the best po, ano. At yan, masaya po ako dahil grabe po yung ginagawa mong sakripisyo para sa mga anak mo at para dito kay Jeremy, na kung mababasa mo, Nanay Tinay, na sobra daw ang bait mo, sobrang care mo dito kay Jeremy na parang anak mo na din. Halos magkamukha nga din daw kayo eh. So ano yung masasabi mo, Nanay Tinay, sa mga ganun na sinabi ng mga buting sponsor, mga buting viewers na napakabait mo daw?
Ano po masasabi niyo sa kanila? Ba't na-stress ka ba, nanay? Ano ba nangyari po? Pwede ko pong malaman, baka mabigyan kita ng advice na pwede mong kalaksan ng loob para di ka po ma-stress. Ano po nangyari, nay? Bakit po? Ano po bang nangyari, nanay Tinay? At baka meron pa akong may tulong. Ang gusto ko lang talaga po yung bahay talaga po. Ayos. Gusto mo talaga maayos ang bahay niyo, nay. Sa ngayon kasi, nanay, talagang hirap po kayo na mapaayos ang bahay ninyo dahil nga sa ganito nga ang sitwasyon, nay. Nag-aaral ang mga bata, di ba? Ayun. Tapos ikaw po, wala ka pong maayos na trabaho, di ba? So, ayan, Jeremy, ito advice ko sa iyo, na sana someday na kapag nagkaroon ka ng maayos na trabaho, yung mga taong nagmahal sa iyo at mga taong sinuportahan ka, sana tulungan mo din sila, Ha? Sana tulungan mo sila, Jeremy, ha? At yan, tingnan mo, nakita mo din ang sitwasyon nila, Mama Tinay mo. Ba, grabe din ang kanilang kalagayan. Sobrang hirap po. Sobrang hirap. Sa mga nilipat-lipatan mo ng bahay, may ganito din ba sitwasyon na nalipatan mo? Ano po? Wala. Wala po. Sila lang yung ganito. Opo. Pero na kahit sila yung ganito ang sitwasyon, ikaw tinanggap pa rin. Kahit yung, kumbaga, sila nang talagang hirap din sila sa buhay pero tinanggap ka nilang buong buo at tinutulungan ka sa mga pangangailangan mo. Iba po yung kahit na ganyan po yung bahay nila, pero iba po yung ugali nila. Iba yung ugali. Mapagmahal po. Hindi ka po ituring na iba. Parang anak na rin po. Pamilya. So, anong masasabi mo kay Mama Tinay mo na naandyan dahil talagang ginagawa yung best para sa iyo, ginagawa yung best para sa mga anak? Ano yung mensaheng mapapanghuhugutan lakas ni Nanay Tinay na katulad niya may mga pinagdadaanan siya sa buhay na stress na dahil nga sa hirap ng buhay? Ano yung masasabi mo na pwedeng ikalakas ng loob ni Mama Tinay mo? Ang masabi ko lang po, Mama Tinay, paksa mo po yung loob mo, isipin mo po nandito kami. Kung wala ka pong, kung nangihinaan ka po ng loob, palaging pong isipin nandito kami, nasa tabi mo. Tutulungan ka po namin. Huwag mo pong isipin yung mga bagay na kakapagpawa po ng loob mo. Isipin mo na po nandito kami sa tabi mo, magmamahal po sa iyo. Gano'n na ba na pamahal sa iyo sila Mama Tinay mo? At mga anak nila? Mga 100%. 100% na pamahal sa iyo? Opo. Parang magulang na Pati po itong mga parang kapatid ko na rin. So sana Jeremy, na kapag dumating ngayong panahon na maging okay ka na, sana huwag mo silang kalimutan, So ayan, nanay, dapat maglakas ng loob mo dahil yung isa sa mga anak-anakan mo talagang grabe yung suporta din sa iyo. Ano masasabi mo naman, Nanay Tinay, kay Jeremy na ayan, talagang ginagawa din ng lahat para makapagtapos siya, na nakikitaan mo siya ng sipag at tiyaga sa pag-aaral, diskarte sa buhay. At yan, pinalakas pa ang loob mo, nanay. Anong masasabi mo kay Jeremy naman, nay? Masabi ko lang kay Jeremy, mag-aral siyang maayos. Tulungan din niya mga kapatid din. Tulungan po mga kapatid niya. Kaya nga ng iba din, At
At sana Jeremy, sa lahat ng mga ginagawa ko, sa kada vlog ko sa iyo, kada advice ko sa iyo, sana may natututunan ka at ginagawa ko yung lahat para makalimot ka sa mga nakaraan ano. Gaya nga sabi ni Pastor ER, kalimutan mo yung mga nakalipas na pinagdaanan mo sa buhay at enjoyin mo itong present na nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Natandaan mo yun yung sinabi ni Pastor ER? So, ngayon ba na-apply mo na sa buhay mo yung mga nangyayari ngayon? Paano? Hindi ko na po iniisip yung mga nakaraan. Iniisip ko lang po yung mga nangyayari ngayon sa paligid ko. Ini-enjoy ko na lang po yung siya na nagaganap yun sa buhay ko. Hindi ko na po pinabalikan yung mga nakaraan, yung iniisip. Hindi na rin po ako nagsusunod. Palagi pong kasama yun si Jenny Lynn. Bunso pong anak ni Mama Tini. Tama. At sabi ni Pastor ER, na dapat sa mga katulad mo mga ganyan mga pinagdadaanan, dapat kailangan mo may kausap, may kasama, at huwag mag-i-stay sa dilim. Dahil kapag naandun ka sa mga parteng ganun, dun mo maiisip yung lungkot. At sana Jeremy, gawin mo yun para sa sayo, kasi ikaw mismo ang tutulong sa buhay mo, sa sarili mo na malagpasan yan, Yun. So, ngayon ba Nanay Tinay, ano po yung mga napapansin nyo po kay Jeremy na nabago na? Iwanas na po ang pagmumukha niya po. Masaya na po siya. Masaya na talagang nalilimutan na yung mga problema. Problema po. Opo. Sa tulong din po ninyo yun, Mama Tinay. Pangaral din po. Pangaral. At saka nagagabayan nyo ng maayos itong si Jeremy. Ang kagabayan ko. So ngayon Jeremy, ano pa yung bagay na mga gusto mong gawin ngayon? Yung palaging masaya. Yung nag-i-enjoy po. Yun naman gusto mong gawin sa ngayon. Grabe, nabibilib na ako sa iyo Jeremy, kasi talagang ang ayos na ng mga nangyayari sa buhay mo at gusto mo na talaga lagi ay kasiyahan. Mahirap po kung puro kalungkutan. Puro iyak na lang po ng iyak. Tama ka dyan, kasi pag nagpadala ka sa kalungkutan, ikaw mismo ang magagrabe. Kumbaga, ikaw mismo yung maapektuhan. Yung parang mababaliw ko na. Kakaisip na Oo. Kumbaga yung parang madidepress ka, nandun na lahat. Kaya mas better na mas piliin natin na maging masaya. At higit sa lahat, Jeremy, alam mo ang pinaka-the best niyan? Yan, magdasal palagi. Yan ang pinaka-the best na gawin mo sa iyong buhay, ang magdasal. Nakalimutan ng mga bagay na nagpapalungkot sa ating sarili. So, ikaw Nanay, baka depressed pa rin, stress pa rin, di na? At least naglog-log yung pagkausap natin ngayon. Good Nanay. At hayaan mo Nanay na kapag mayroong biyaya, ay dadaling ko para sa inyo. At ito pa pala Nanay, ano pa lang masasabi mo kay Jeremy dahil mas pinili niyang kayo ang unahin na tulungan kaysa sa kanya? Sabi ko lang po kay Jeremy, parima lang po kami. Hindi mabasa po sa loob. Kumbaga parehas kayo na hindi mabasa po. Kung sakaling Nay na matulungan po kayo na mapaayos itong bahay niyo, bibigyan niyo po ng kwarto dito si Jeremy? Ay po. At sana hindi niyo paalisin si Jeremy Nanay kung sakaling gano'n Dahil kumbaga si Jeremy talagang naging tulay kung matutulungan po kayo Basta Nay, keep praying lang tayo magtiwala tayo sa ating Panginoon na may darating at may darating na biyaya para sa atin. Sa panahon ngayon, kahit kumbaga nagdasal tayo, hindi naman totally agad sinasagot agad. May panahon, kumbaga may time dyan na darating ang blessing mo. At yun sana, kapag dumating po yung blessing Nanay, ay pag-ingatan natin. Kasi yung iba kasi, kapag mayroon ng dumating na blessing, waldas dun, anong gawa dun, hindi nila ina-appreciate yun. At hindi sila nagpapasalamat sa ating Panginoon sa biyayang natatanggap nila. Ano po Nay? Sana, ganun nga. At inihiling ko din Nanay na matulungan kayo Nay na
Yung katulad nga nito para hindi na kayo mabasa. Kasi nga, siyempre, may 3 kang anak. 2 babae, di ba? Dalawa po. Tapos si Kevin ang pinakapanganay. O, di ba? Napakahirap ng ganun na doon. Parang sardinas kayo natutulog. Yun nga po. Grabe. Matagal na din po yan, nanay, na ganun ang sitwasyon. Matagal na po. Ilang taon na din, nay? Kung ganito din po nakatayo, siya rin po yan. Ano po ba yung dating bahay ninyo? Talagang dito din po mismo nakapisto yung bahay niyo? Dito po din po. Tabing lang po nung trapal. Kaya inayos lang nga po. Trapal. Grabe, ano? Tabing na po na trapal. Ito, may tanong ako sa Jeremy. Kung ikaw ay magkakaroon ng maayos na trabaho, kung talagang nakasettle ka na, talagang ang ganda na ng trabaho mo, ano yung mga gagawin mong hakbang? Unahin ko po yung siguro po yung bahay ko muna po. Kung ano po, ito na rin po, idadamay na rin po itong kayo matinay. Kung hindi po maano muna. Kasi yung mga kapatid ko po, kasama ko po din sa bahay ko yung mga malilit po kapatid. Kung dito naman po, magsama-sama na lang po kami dito. Kung tumagal lang po ako dito, yun. Kung ito po ang papaayos ko, parang ano po, siguro yung kami-kami na lang po dito sa bahay. Maayos po yung bubong. Ito pong patitibayin po itong bahay para kahit dumaan po ang ilang taon matibay pa rin po. So, ayan, may tanong pa pala ako sa iyo, Jeremy. Gusto mo rin ba makausap ang mga magulang mo? Kumbaga, kung may pagkakataon, gusto mo ba silang makausap, yung makapagkwentuhan man lang kayo? So, kung nanay ko lang po. Yung nanay mo ang gusto mong makausap? Nanay ko lang po. Ano? Nanay ko lang po talaga. Kung gusto mong makausap? Opo. So, may kontak ka ba kay mama mo na pwede natin makausap? Sinong may alam na may kontak kay mama mo? Si tita po. Kay tita mo may kontak ka? Opo. Meron po. So, pwede mong i-chat si tita mo na makausap natin si mama mo Pwede naman po. para, kumbaga, kung may mga hinanakit man kayo sa isa't isa, mapag-usapan nyo. Kumbaga ito ginagawa ko ngayon, Jeremy, para mas lalong maintindihan lahat, para mas lalong lumuwag na. So, sa ngayon, masaya ka ba sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo, Jeremy? Masaya po. Sobra? So, ayan, may abot ako sa inyo ni Mama Tinay ninyo, no? Kasi nasabi ni Mama Tinay mo, ang 1,000 ay hindi nagkakasya. So, kumbaga, kailan nagpadala? Kahapon ano, Nay? Kahapon. Po. So, ayan, dagdagan ko na lang ulit ng 1,000, Nanay, Tig 1,000 kayo ni Jeremy. Para meron kayong, may si Jeremy. Yung allowance mo, okay naman. Sige. Nadagdagan ko, Nay? Para meron po kayong pambili-bili, Nay? So, ayan, Nay, may abot pa ako sa iyo, no? Ito po ay mula po sa aking YouTube channel, Nay? At alam ko naman talagang hirap din sa buhay din po kayo. Kumbaga, si tatay din, hirap din yun sa pagtrabaho. Mainit pati, Nanay, construction, di ba po? O, Nay? Para sa iyo po yan. Salamat. Opo. Ito din sa iyo, Jeremy, para meron kayong pambili-bili po. Yan sa iyo, Jeremy, itago mo lagi. Allowance mo yan, ha? Kaya kita laging binibigyan kasi wala man sa iyo ibang nagbibigay. At kapag meron ng Jeremy, bibigay ko mambaga sa iyo ng buong buwan, Kumbaga, kaya kita binibigyan para kung may mga pangangailangan ka, mabibili mo. Basta yung talagang need din mo lang, ha? Huwag kang bumili ng hindi mo kailangan. Ang bilhin mo yung pinakakailangan mo sa buhay mo, sa pang-araw-araw. So ayan, Nay, masaya ka po ba sa nangyayari ngayon? Masaya po. Oh. Baka malungkot ka na naman, Nanay. Hindi. Hindi na. Yun ang gusto ko. Nay, dapat wag ma-stress kasi pag na-stress ka, maapektuhan mga anak nyo, Nay. Ang gaganda pa naman, maganda si Jenny rin, no? Grabe. Naiiyak na naman sila. Bakit naiiyak ka, Nay? Bakit po? Masaya lang po. Masaya. Di mo makalain, Nanay, may biyaya din darating para sa iyo na mula sa akin po.
Ay, Di ba? Napakabait nyo kasi nanay. Napakabait yung mamamahan ni Jeremy. Kaya, siyempre, kung sino yung mga taong mababait, yun dapat ang binibigyan ng blessing. Nay, ano? ay, At siyempre, gawa yan ni Lord. Ano? Siyempre, ako naman na kapag mayroon akong blessing na dumarating sa aking buhay, binabahagi ko talaga yun, hindi ko sinasarili na. Kasi yun yung isa sa pinakamasarap sa buhay, na kapag mayroon kang blessing na natanggap, ipasalamat mo sa ating Panginoon at ibahagi mo sa mga taong na mas nangangailangan ng tulong. Katulad yun na yung nanay at si Jeremy. Kaya, ikaw Jeremy ha, mag-aral kang mabuti dahil lahat ng ginagawa namin, mga supporter mo, ay talagang ang dasal nila ay ano ka na makapagtapos ng pag-aaral para makuha mo yung pangarap mo sa buhay. So may ipapangako mo ba sa akin yon na gagawin mo lahat? Gagawin ko po lahat hanggang sa makapagtapos pa ako ng pag-aaral para matupad ko po yung mga pangarap ko sa buhay. Makapagsundalo po. At sana pag sundalo ko na gawin mo yung best mo ano para mas lalong tumaas ang ranggo. Maraming salamat kay Vincent dahil sa pagtulong mo sa akin at para din dito kay Mama Tinay. Tinulungan mo din siya kahit na baba po yung views mo. Hindi mo po iniinda yun. Tumutulong ka pa rin po sa mga nangangailangan. At napakasipag mo rin pong scouter. Mapa-senior po, katulad namin, tinutulungan po at hindi ka po nagsasawang tumulong. Kahit na hindi po nakikisama yung panahon, kahit na po may iniinda kang karamdaman, patuloy ka pa rin po sa pag-scout at mga tinutulungan po. Mag-iingat ka po sana palagi. Maraming salamat po ulit. Hangad ko rin po na mas dumami pa po yung views mo para marami ka pong mas matulungan, iba pong katulad namin. Grabe nakaka-touch naman ng ano, pati sa views talaga alam mo. Kasi tama ka talaga Jeremy. Na ang ibang mga katulad ko din na charity vlogger talaga mababa ang views. Ewan namin kung bakit. Pero ito yung pinakamagandang nangyayari, yung mag-vlog ka talaga, tumutulong ka. Kaya mo, kapag bumalik yung manumbalik yung views natin, malay mo ako yung tumulong sa mga pa-suportahan kita para sa lupa o sa bahay, di ba? Sa ngayon kasi, hanggang pang-allowance lang may bibigay ko hanggang yung pangangailangan lang talaga. Hindi ko pa kaya makapagawa ng bahay, makabili ng lupa. Ako nga, wala pa akong lupa, wala pa akong bahay. Di ba? So, keep praying tayo. Sabi nga dyan, always pray to God, may biyayang darating. No, maghintay lang tayo. Kung hindi pa naman panahon, baka sa ibang araw, sa ibang taon, di ba? Basta, ano lang, tiyaga lang tayo sa hamon ng buhay. Ano ang importante, tumutulong tayo mula sa ating puso. At marami tayong napapasayang tao na katulad ninyo, na napapasaya ko, at nababago ko ang buhay. Hindi lang sa nababago ang buhay, puro magagandang advice pa na talagang may isa sa puso ninyo. So, pag nag-advise ba ako, Jeremy, ano yung tumatatak sa puso't isipan mo? Yung simula pong unang in-advise mo sa akin, huwag pong mahiyain, yung laksaw po yung loob mo, lagi ka pong magdasal, magpasalamat sa mga biyayang tatanggap. Yung po hindi ko nakakalimutan, kaya gumaan po yung pakiramdam po, medyo hindi na rin po ako, parang hindi na nga po tinatablan ng hiya. Tahimik lang po talaga ako. Pero the best yun, tama yun, nasasabi ko sa iyo, Jeremy. Dahil para sa iyo yan, ang ginagawa ni Kuya Vincent. Ano, Nay? ay. Yan. O, sige, at ako aalis na, no? At may pupuntahan pa ako, alam mo naman si Kuya Vincent, kahit aabuti ng gabi, tumutulong pa rin. Sige lang po, sige. Mag-ingat palagi, ano? Opo. Sige, God bless sa inyo, Nanay. Bye-bye na po. Okay po. Sige. Ingat ka po. Sige.